In weather, the easterlies affect most parts of the country. With this, scattered rains are expected over Bicol Region, Caraga, Quezon, as well as Marinduque, Romblon, Samar, Leyte, and Davao Oriental. Metro Manila may also experience isolated rains and thunderstorm. Despite that, some areas are expected to experience high heat index. Dagupan City, Iba, Subic, Calapan, Cotabato City may register 40 degrees Celsius and higher today. Now, to talk more about class suspensions due to the high heat index, we have TDC NCR Teachers Union Vice President and Spokesperson Jim Lester Beleno. Good morning. Good morning. Thank you for joining us. Hello, sir and ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon, the TDC has called for a region-wide class suspension whenever Pag-asa po declares a certain dangerous heat warnings. Now, could you tell me more about this? Are you talking about automatic suspensions na ito? To make it clear, sir and ma'am, we cannot afford to lose classes because we all know that we do not have already buffer days for this school year. Kasi po, may isang buwan na lang tayo para matapos itong school year. So, maliwanag lang po na dapat maging handa sa mga alternative modalities. Kasi ginagawa naman, natuto naman na po tayo ng pandemic na kung masuspend man yung face-to-face, dapat may nakahandang other alternatives because we do not want to compromise naman po yung kalusugan ng mga bata, ganun na rin yung mga kaguruan po Yun, natin. so para klaro, ang sinasabi lang dito is pag nagkaroon ng danger heat index, ang face-to-face classes ang masususpend pero itutuloy ito as synchronous or online. Yes po sir, actually here in Manila, kung saan tayo nagtuturo ngayon, naka-suspend yung face-to-face po natin. Yes. Pero patuloy po yung modular learning, ibang school, private schools, meron naman silang synchronous or the online virtual learning po. So ang apela lang po natin, kung maaari magkaroon ng region-wide, katulad ng sinabi ninyo, magkasundo yung Metro Manila Council at yung counterpart dito sa DepEd NCR para magkaroon po ng standard scheme. Kasi maliwanag po sa Bagyo, may batayan tayo sa mga wind signals. Dito meron naman po tayong mga heat index at meron mga critical danger level. Dapat magkaroon din po ng definite kung ano yung gagawin natin pag pumalo ang ganitong mga yung temperatura natin po. Doon po sa nangyayari ngayon currently na may ibang mga nagsususpend ng classes or nag-revert to online classes, pero yung mga teachers nasa on-site pa rin. Do you agree on that? Dapat hindi po kasi lahat naman tayo nakakaranas nito. Dito sa Metro Manila po automatic kung walang klase, the teacher should not be compelled or obliged to go to school on-site. Kasi And they conduct can their do online classes there. Yes po, they can do their preparations naman at home. Kasi sabi nga ng mga eksperto natin, as much as possible, dapat manatiling indoors. Kung sa classroom naman po, particularly sa public schools, hindi naman po lahat ng classroom ay equipped, well ventilated, maganda yung airflow, kaya mahirap po talaga napapasukin pa itong mga bata, lalong-lalo na yung mga teachers din natin po. Alam mo, for the longest time, bata pa ako, 80s pa, ganito na yung nagiging issue. Pag nagkakagulo, pag may bagyo, hindi mo alam sino mang sususpend ng LGU, di ba? Magsususpend ang isang city, yung kabilang city hindi. Pero taga-QC ka kunyari, pero yung San Juan di nag-suspend. So ano yung susundan mo? Ngayon, nagkaroon ng extreme temperatures, nagkakagulo na naman tayo. So what do you think na kailangan magawa para synchronized lahat? Kasi what happens, teacher, for example, mag-suspend sa QC dahil bumabaha, taga-QC ka, pero yung school mo nasa San Juan. So required ka pumasok. Yes po. Kaya po kanina lang po or yesterday sumulat na po kami sa Metro Manila Council at ganun din sa DepEd NCR para kung umupo po kami magkaroon ng dialogue para ilatag kung ano yung mga pwedeng guidelines, mga flexibility measures na kung saan hindi naman maantala po yung ating
education. Kasi sabi nga po natin, malapit na din yung end ng school year at may buwan na lang pong tayong hinahabol. So, we cannot afford to lose classes po. So, kasi hindi din naman natin maiiwasan itong mga extreme weather condition, Yes, oo. dapat mag-isip po tayo ng mga alternative modalities po para kahit ganitong nararanasan natin, continue pa rin yung pag-aaral ng mga bata. Ang Teachers Dignity Coalition po ba, sir, ano po yung stand nila pagdating dun po sa usapin na ibalik ba yung opening ng classes natin by June para April and May walang pasok yung mga estudyante or the other way around? Saan po ba ang stand ng Teachers Dignity Coalition doon? Actually po, sa ilang mga taon nating pakikipag-usap sa kanila, actually po nasa transitory year po tayo. Yes. Kasi this incoming school year, talaga pong mag-uumpisa na ng June at mag-e-end po ng March. So, habang hindi po tayo nandun pa sa original na school calendar, talagang dapat po mag-upscale, mag-upgrade tayo ng mga learning modalities, mga alternatibo para hindi talaga maantala yung mga pag-aaral ng bata po. Pero of course, Wait lang, hold on. sorry. I just want a follow-up question. Ano po itong mga alternatibong modality, no? Kasi I know you will say yung mga online classes, pero a lot of students and teachers na nakakausap po natin, base po sa mga reports natin, talagang for them, ang online class ay talagang last resort na yan eh. Kasi nga nahihirapan sila dahil bilang isang teacher din, ang hirap din ng magklase ka ng online. Minsan, yung mga estudyante mo, wala silang internet. Or minsan, yung teacher mo din, wala ring internet. Your thoughts on that po? Yes po. Actually, ma'am, yun yung problem, particularly in public schools. Yung mga private schools, okay naman na kasi handa na sila. May mga learning management system sila or tinatawag na LMS. Yeah. So, sa public school po, medyo mahirap pag online kasi considering the status of the student, maybe yung mga ibang teachers din. Kaya yung ginagawa po namin ngayon, modular, distance learning. Kaya nga mahalaga po yung 5-day, 3-day heat index kasi na-forecast na-anticipate na ng mga teacher kung ano yung mga necessary preparations na gagawin nila. So kung sakaling mag-modular, makapag-prepare na ng mga modules, maibigay na sa mga bata, at pagpasukan, ipapasa naman po ng mga bata at i-assess na lang yung mga ginawa po. Ganun naman po, pag nakat yung face-to-face classes, responsibilidad naman ng mga teacher na magkaroon ng make-up classes, remedial classes po. Pag sa mga bagyo kasi tsaka ulan, it's hard to go around that because you really have to stay home. Pero dumagdag pa tong heat index tsaka yung yung suspension with that. Talagang regardless of season, parang nawawalan talaga ang mga students ng mga days of learning. So, do you think at least man lang should we improve then infrastructure to accommodate kung nagkaroon ng heat index na napakagrabe, capable naman via ventilation or air conditioning system para hindi at least during hot season, dry season, hindi mawalan ng mga students ng learning days? Yes po, yun din po yung mga hiling natin at wish natin, hope natin sa public schools na alam naman natin po mahal yung air condition system, pero kailangan na ngayon, lalong-lalo na sa pagbagong-bagong klima, well-ventilated classroom, ayun po yung kailangan mga infrastruktura. Kasi kahit sabihin nating may electric fan naman, pero mainit yung buga ng electric fan, yung struktura, dikit-dikit, mahirap din po. Kasi That's right. Quality education, bahagi po yan ng infrastructure, yung location ng mga classroom. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras sa TDC NCR Teachers Union Vice President and Spokesperson Jim Lester Beleno. Maraming salamat po. Thank you po.